Okay, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po mga kaibigan, mga kapatid. Welcome Umaga po po. sa ating worship ng Former Adventist Philippines Sunday Worship Service para ngayon po sa July 22, 2025. At ito po ang ating tema ngayon, Forgive and Heal. Baka may forgiveness, merong heal. Para ma-heal tayo sa ating emotion, we must forgive. Hindi pwede magpaghiwalay yung dalawang bagay na. At sa umaga ito, siyempre natutuwa tayo, nagagalak tayo sa Panginoon dahil tayo po muli ay pupuri sa Kanya. At ito po ay isang magandang pribilehyo na para sa atin habang buhay tayo, ibigay natin ang lahat ng papuri bilang pasalamat sa ating napakabuting Diyos. Manalangin tayo. Ama namin na napakapangyarihan mo, O Diyos, ikaw ang may-ari ng aming buhay. Yes. Sambahin nawa, Panginoon, ang pangalan mo dito sa lupa, ganun din sa langit. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito. Ito ang araw kung saan ikaw ay nabuhay mula sa patay. At Yes. ngayon, Panginoon, tatanggapin ka namin bilang aming personal Savior. At sana sa pagsamba namin sa pangalan mo ay maunawaan namin kung gaano kalaki at gaano kalalim ang iyong pag-ibig sa mga katauhan. Kaya namin, Panginoon, na isa makasalanan noon, ngunit ikaw ay namatay para sa amin. Kaya kami ay makasalanan pa noon, ikaw ay namatay na dahil sa iyong pag-ibig. Hallelujah. Kaya, Panginoon, ibigay sa amin ang iyong blessings ngayon. Ibigay sa amin ang talino para maunawaan namin, Panginoon, ang mga bagay-bagay na nasa Biblia, ang mga wonderful words na aming pakinggan. Galing sa aming kapatid, Engineer Ellery Simbran. Sana, Panginoon, ibigay mo rin sa kanya ang knowledge, the power of knowledge na galing sa iyo. Through the Holy Spirit, Panginoon, ibigay mo sa kanya ang kaalaman. Amen. Isirya sa amin ito. At pusa namin tatanggapin, Panginoon, ng buong puso at ang aming buong kaluluwa. Panginoon, sana magtagumpay din ang mga programa na aming gagawin. Kasama ng aming mga kapatiran, mga kaibigan na nakikinig ngayon sa YouTube. Sana i-bless mo rin, Panginoon, ang aming mga relatives, ang aming mga dating kamiyembro ng Seventh Adventist. Sana, Panginoon, i-bless mo sila na sana mayroong makikinig din sa kanila at maunawaan din nila. Kagaya namin, Panginoon, kami ay tinawag mo din. At ngayon ay nandito na kami sa New Covenant Faith na sana bigyan mo din sila ng pagkakataon, Panginoon, na kagaya namin ay maunawaan namin ang totoong kaligtasan, ang totoong magandang balita na binigay mo sa amin through your Holy Spirit, O Lord. At itong lahat ay ibabalik namin sa iyo ang glory to God be glory. In the name of Jesus, our Lord. Amen. 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 Magandang umaga at happy Lord's Day sa lahat. Hallelujah. May boses na. Welcome po ang lahat. Doon po sa aming mga kaibigan, mga kapatid na nakikinig sa programang ito. Kayo po ay aming wini-welcome din sa oras na ito at nawa ay maranasan din ninyo ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa ating lahat. Ano po? At sa ating po mga kapatiran na nandito po online, welcome din po kayo lahat. Pastor Ron, Brother Ronnie, at nalalapit yung itong dalawang to, nalalapit na yung magiging legit. Kasi nila no? Saan pa kinuha yung lisensya ng pagiging pastor ng mga yan, di ba?
Di ba? So, panalangin po natin mga kapatid na si General Ellery at saka si Brother Romy ay lubusan at tuluyan ng maging maordinahan as pastor. Amen. Kasabay natin ang ginagawa para po sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Ano po? Maraming salamat at hallelujah. Purihin po natin ang Diyos sa kanyang napakabuting pag-ibig, unconditional love para sa atin. At maganda yung kapanahonan ngayon. Dito sa Bataan ay mainit at mataas ang sikat ng araw. Ano po? Wow. Binabati din po namin lahat ng mga kaibigan, kapatiran sa buong Pilipinas. Ano ba? Amen. Nakikinig ngayon sa ito. Purihin po tayong lahat. Purihin po ang Diyos. Lahat ng kanyang kapatihan para sa atin. Yung iba na nakakaranas po ng mga pagsubok, nakakaranas ng mga karamdaman, ay sinasama po namin kayo sa aming mga Hallelujah. panalangin. So lahat po ay welcome sa programang ito ng Former Adventist Philippines Ministry at harinawa na tayo po lahat ay makatanggap ng pagpapala ng Diyos sa araw na ito. Sunod po natin na program po ay Pastor Ron. Yes. Siyempre, in-announce mo na rin yung kaya yung ating darating na next month, yung ating FAP conference. Yun, Yun. Yun po ay sa Yun po ay sa July 26 to 27. Yes. At yun po ay gaganapin sa D-Dreams, Tagaytay. Private resort po ito. At kami po ay umaasa na kayo po ay aming mga kasama doon. Nagka-post na rin po ng meron po tayong registration fee. Pero yun po ay minimal. Para po sa ating mga gastusin at ganoon din sa ating po mga magagawing pondo para po lumawak yung ating gawain. Ganoon po ay sinasama din natin ipanalangin ang Back to the Scriptures today. Patuloy na mamaya may podcast tayo. Yes, di ba? Ganon din ang ating New Covenant Fellowship at itong complete inclusion. Di ba? Ang galing. Huwag po kayo mako-confuse doon. Yun po lahat ay iisa po. Iisa lahat yun. Actually, Pastor Saldi, sa darating na ating conference sa July 26-27, that is Saturday, Sunday. Sa Saturday, sa hapon, magkakaroon tayo ng parang konting paliwanag na gagawin natin kung ano ang function ng Former Adventist Philippines in relation to churches like Complete in Jesus at NCCF, New Christian, New Covenant Christian Fellowship. Ano bang relationship ng FAP dito sa dalawa? At ano bang function ng FAP? At doon po, malalaman nyo. Kaya po, invited lahat at nasa ating FAP group na sana po maka-join kayo para maliwanagan kasi may maraming nalito. Ano ba yung FAP? Ano yan? Search din kayo. Ayan. Makikita nyo kung paano tayo at meron tayong guest na bagong partner ng ating FAP ministry na sa day ngayon magbibigay ng testimony. Okay. Sa Sabado yan. Pero after that, mga 4 to 7 o'clock, ano tayo? Fellowship enjoyment na tayo. Na night swimming tayo, kwentuhan, video okay, with our special guest, Brother Romy Ramoran from Mindanao. Yes. Tanghalan, Mindanao. Ang tawag ng tanghalan Yes. At tawag ng tanghalan Nueva Vizcaya, Pastor Leo Valveranda. Mga magagaling na singer po yan. Kaya makikita tayo doon. Makita na natin si Brother Romy in person. Yeah. Ganun din. Yan po ay atin ang we're longing for that date. Amen. Na tayo po ay magkita-kita ng personal, yung mga artistahing mga itsura, mga celebrities, ay magkita-kita doon at the same time, mag-enjoy po tayo. May swimming pool doon at kung meron ng baptism,
ano po, tayo po ay makaka-witness din po sa programa. Yan ang maganda. Baptism tsaka ordination. Ordination, opo. Engineer Ellery at Brother Romeo. Yan ang pinakamagandang tagbo. Yes. Araw ng Sabado po yan or Linggo. Magaganda. Alright, yes. Okay. Thank you very much at opo. Tayo po ay talagang puring-puri po ang ating Panginoong Diyos sa mga oras na ito. Binabalik po natin sa Kanya lahat ang ating puri sa Kanya. At again, welcome po ang lahat na makinig at tumunghay dito sa programang ito hanggang 10:30 po ng umaga. Atin pong kakasamahin ang ating Panginoong Diyos sa oras na ito. Salamat po. Very much. Pastor Sally. Okay. This morning, I invited everyone to listen our song. This is entitled Amazing Love. Alam na natin mga kaibigan na ang awit, no, sinasabi doon, the music is the language of our soul. Exactly. Amen. Ang music ay ginagamit natin para pagpupuri ng ating Panginoon at siya ang ating the only God na ating sinasamba. At before that, I will read to you about the love of God kasi ang message in song is centered to the love of God, the amazing love. Sinasabi ito sa 1 John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Amen. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Babasahin ko muna ating text ngayon. Yung ating text. Luke 7:36-50. One of the Pharisees asked him to eat with him, and he went into the Pharisee's house and reclined at table. And behold, a woman in the city, who was a sinner, when she learned that he was reclining at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment, and standing behind him at his feet, weeping, she began to wipe his feet with her tears, and wiped them with an hair of her head, and kissed his feet, and anointed them with the anointment, with an ointment. Now, when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, "This man were a prophet. He would have known who and what sort, if he were a prophet, he would have known who or what sort of woman this is who is touching him, for she is a sinner." And Jesus answering said to him, "Simon, I have something to say to you." And he answered, "Say it, teacher." A certain moneylender had two debtors. One owed 500 denarii and other 50. When they could not pay, he canceled the debt of both. Now, which of them will love him more? Simon answered, "The one, I suppose, for whom he canceled the larger debt." And he said to him, "You have judged rightly." Then turning towards the woman, he said to Simon, "Do you see this woman enter to your house? You gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair." And that is the word of the Lord for this morning. Amen. Good day, beloved. Today I bring a message of hope, healing, and a new beginning. The world is full of guilt, shame, brokenness, and condemnation. But the good news of the gospel is that God offers full, free, and transforming forgiveness to all who will come to Him through Jesus Christ. The title of our message today is Receiving God's Forgiveness, the Doorway to a New Life. Amen. Let us open our Bibles to Luke 7:36-50, where Jesus encounters a sinful woman with a past like
many of us and forgives her in a way that changed her life forever. This is our theme for the message. God's forgiveness is available, transforming, and received by grace through faith in Amen. Jesus Christ. Meron po tayong apat na outline. Number 1 is the reality of sin and the weight of guilt. Number 2 is the response of faith and humility. Number 3 is the generosity of grace and the power of forgiveness. Number 4, the declaration of peace and new identity. We will tackle this one by one, mga kapatid. So, number 1 muna tayo. Sa Luke 7:36 to 37, one of the Pharisees asked him to eat with him, and he went into the Pharisee's house and reclined at table. And behold, a woman of the city, who was a sinner, when she learned that he was reclining at table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment. Yung sinner dito, mga kapatid, tiningnan ko sa hamartolos, ibig sabihin, a sinner of all men. Kung ang titingnan natin yung reference is 1 Timothy 1:15. Si Timothy dito, si Paul, inamin niya siya yung greatest na parang hindi siya karapat-dapat na makatanggap ng grace, pero binigyan siya ng Panginoon. In context, itong sinner na ito is fallen into a lifestyle of sin, repeated immoral actions. And ito ang publicly known siya. Talagang hindi na hindi sikreto na ginagawa niya 'yon. Alam ng mga tao dun sa city kung ano yung sin na ginagawa niya na paulit-ulit. Although hindi naman binanggit doon kung ano yung eksakto na na kasalanan na ginagawa niya. Pero sabi niya doon, sinner siya talaga. And sa Luke 36:37, kung titingnan natin itong alabaster flask of ointment, in their time, such jars were often used for expensive perfumes, and they were highly valued. By bringing this perfume, the woman demonstrates her deep need for healing and redemption. So, ganun siya kapursige na pupunta siya sa ating Panginoong Hesus. Magdadala siya ng perfume, at hindi basta-basta perfume ito na ordinary lang, kundi special ito, mamahalin siya. Under ito ng number 1 na tayo, the reality of sin and the weight of guilt. Sa 38, yung sabi niya dito, standing behind him at his feet weeping. Ang ibig lang sabihin nito is the woman is deeply moved by emotion, likely feeling the weight of her past sins. Her weeping expresses her repentance and sorrow. So ganon siya, kumbaga parang pinagsisihan niya ng maigi yung kasalanan na kanyang nagawa sa kanyang past sins. Ganun kabigat sa kanya yung nagawa niya. Kaya umaasa siya na patatawarin siya ng Panginoon sa ginawa niya na paglapit sa Panginoon. Sabi niya pa dito, began to wet his feet with her tears and wiped them with the hair of her head. The act of washing Jesus' feet with her tears and wiping them with her hair is one of the humility and submission. So, nandoon yung humility at submission niya. Talagang nagpakababa siya. Foot washing was a task typically reserved for servants. So, mga servants lang gumagawa nito, although hindi naman sa servant, pero ginawa niya, Ganon niya tinuri yung sarili niya na mababa siyang compare sa ating Panginoon.
But here, the woman is acknowledging her guilt and lowly position before Jesus. Sabi pa niya dito, kiss his feet and anointed them with the ointment. Kissing Jesus' feet was an acknowledgement of her own sinfulness and unworthiness. Kung minsan, mga tao, hindi natin napapansin na kailangan pala natin na lumapit sa Panginoon. Pero ito, kinilala niya, sinfulness and unworthiness in comparison to the holiness of Jesus. This act goes beyond cultural custom. It is an emotional outpouring of her deep sorrow and recognition of her sinful life. The kissing reveals her understanding of the weight of her guilt. She is expressing the depth of her remorse. Sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. This woman represents us all because we have all sinned. Okay? We have all sinned. Kaya ang babaeng ito, nire-represent niya talaga tayo yun. Tayo lahat na kailangan nating lumapit sa Panginoon. Sabi sa Isaiah 59:2, but your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you so that he does not hear. Yun ang dahilan, mga kapatid, dahil sa ating mga kasalanan, ang Panginoon mismo ang lumayo. Kasi dahil, kumbaga, kinasusuklaman niya yung, hindi naman yung person, kundi yung ginagawa natin. Hindi niya matanggap yung yung ganong ginagawa natin, although mahal niya tayo. 'Di ba? Sin separates us from God and burdens us with guilt and shame. Sabi nga dito, many people carry silent guilt, mistakes, abortion, addictions, lies, bitterness, but Jesus invites the broken. You are not disqualified from forgiveness. You are the target of it. Huwag natin sabihin na wala naman akong kasalanan. Ano pa nga eh. Ano pa nga ako, naglilid pa nga ako sa isang grupo na ganito, ganyan. Hindi po nakukuha sa ganun, mga kapatid. Ang dito, nagkasala ba tayo sa Panginoon? Yun ang tanong dito. Sabi nga, I wish there was forever, sabi. But I don't want guilt to be my forever. Diba? How about you? I hope you don't want this either. So number 2 tayo, mga kapatid. The response of faith and humility. Focus naman tayo dito ngayon. Sa Luke 7:38, binasa na natin ito kanina. Pero ito kasi may makukuha tayo dito yung response of faith and humility. Sabi, began to wet his feet with her tears. In their time, washing someone's feet was a humble, respectful act often done by a servant. Alam niyo kung matatandaan niyo yung 'di ba, ang ating Panginoong Hesukristo mismo, anong tawag nito? Niya, hinugasan niya yung mga feet ng mga disciples noon. 'Di ba ginawa niya 'yon? So ganun yung dito, yung custom nila noon. Pagka ginawa mo 'yon, symbol of humbleness, respectful act often done by a servant. The woman's tears symbolize both her sorrow and the depth of her devotion. Ano kung sabi, wipe them with the hair of her head. In their culture, a woman's hair was considered a symbol of her glory. You can check it in 1 Corinthians 11:15. By using her hair to wipe Jesus' feet, the woman humbly offers her most personal, intimate possession in service to him. His act was a radical display of humility and devotion. Grabe
yung ano ang pinampunas niya, yung hair niya. Grabing ano yon, pag ano niya, pag humility. Yung faith niya ganun na lang yung ano niya sa ating Panginoon. Sabi sa ano pa sa 38, his feet, kissing someone's feet was a gesture of deep respect and adoration. And by doing this, she was acknowledged Jesus as someone worthy of reverence. So worthy of reverence ang ating Panginoon. Yun ang tingin niya sa ating Panginoong Jesus. Kaya ang question ngayon ay ganun ba ang ating pagtingin sa ating Panginoon? Worthy ba siya sa reverence, sa pagsamba? Anointed them with the ointment. The perfume was likely expensive, and its use was a further act of devotion and sacrifice. The woman was giving something valuable to Jesus, which is a sign of her gratitude and worship. Sa 39, now when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, "If this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is who is touching him, for she is a sinner." Yun ang tingin niya, yung Pharisee, yun ang tingin niya sa babae, sinner siya. Parang kumbaga, bakit nagpapahawak ang si Jesus? Mukhang hindi hindi propeta ito. Bakit hindi niya alam na makasalanan ito? Kasi noon nila pagka yung marumi, bawal mong hawakan, ganun kasi sila noon bawal mong hawakan. This act of devotion by the woman catches the attention of Simon and the Pharisee. Simon assumes that if Jesus were truly a prophet, he would have known about the woman's reputation and therefore would not have allowed her to touch him. Sabi nga dito, kung titingnan natin, what do you notice in this passage? Sa passage na ito, sa 39. Simon focuses on woman's sin, while Jesus focuses on her repentance and love. Diba? Si Simon, na Pariseo, nag-focus siya kung ano yung kasalanan ng babae. Samantalang si Jesus, nag-focus siya kung yung yung repentance ng babae, tsaka yung pag-ibig niya. Doon siya nakafocus. Yung the moment na ginagawa ng babae, hindi niya tiningnan yung past, kasi nagsisisi siya at saka nandoon yung love niya. Ganun ang tingin ng ating Panginoong Jesus. Ganun siya tumingin sa tao. Hindi yung past natin, mga kapatid. Kaya nga sabi dito sa judgment versus grace, Simon representing the religious and self-righteous elite. Nakikita niyo mga kapatid, mayroong mga como matataas ang posisyon. Ano pa ito? Religious pa ito Religious pa. Is quick to judge both the woman and Jesus. He cannot fathom why Jesus would allow such a sinful woman to approach him. However, Jesus uses this situation to teach about grace, forgiveness, and the heart of God. Diba? Anong ang heart of God? Yung inaantay niya tayong magsisi. Magsisi tayo. Hindi kailangan yung laki ng kasalanan ko, parang hindi na ako tatanggapin ng Panginoon. Hindi yun ang tinitingnan ng Panginoon, kundi yung willingness natin na isuko yung ating mga sarili sa ating Panginoon. Jesus awareness, sabi niya dito, Jesus does not know exactly who is touching him and who she is. The difference is that he looks beyond her past sins and sees her heart, her repentance for him. He doesn't reject her, but instead offers forgiveness, showing the Pharisee and others a different way of seeing people, not as their worst mistakes, but as those in need of grace. Ayun.
pagka kinilala natin na kailangan natin ng awa, yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang, kumbaga, kinakalimutan niya na yung ano, hindi lang limot, talagang winawala niya yung past sins natin pag tayo lumapit sa Panginoon at pinagsisihan. Sabi nga ni F.F. Bruce, her faith was not in herself, not in religion. Hindi po religion, hindi po pinag-usapan dito kung saan ka belong or congregation nakasama. Hindi religion po ang ano dito, but in the person of Jesus. She knew he was the one who could give her what the world never could. Ano yun? Mercy. Hindi naman maibibigay ng mundo ang mercy eh. Maibigay man yon, hindi pure na mercy yon. Pansamantalang ano lang yon, mercy. Hindi katulad ng Panginoon, ang pagka siya ang nagbigay ng mercy, talagang yun ang emptiness natin, mapupuno yung emptiness natin ng ganun, mercy. Have you humbled yourself before Jesus? Ito ang tanong eh. Have you humbled yourself before Jesus? True forgiveness begins when we stop justifying our sins and start surrendering to the Savior. Yung iba kasi parang kumbaga pinag-aanohan pa, pinagtatanggol pa na ano, kasi si ganito, parang naano lang ako napasubo lang ako hindi naman talaga ako ganito. Huwag na natin tingnan yung mga ganon, mga kapatid. He will lift you up when you humble yourself. In the same way, when you surrender to the Savior, you will be victorious. Amen po ba? Sa number 3 po, the generosity of grace and the power of forgiveness. Sa Luke 40:47, sabi niya, and Jesus answering said to him, Simon, I have something to say to you. And he answered, say it, teacher. A certain moneylender had 2 debtors. One owed 500 denarii and the other 50. When they could not pay, he canceled the debt of both. Now, which of them will love him more? Ayan ang tanong ng ating Panginoon kay Simon. Ano yung sagot ni Simon? Simon answered, the one, I suppose, for whom he canceled the larger debt. And he said to him, you have judged rightly. Then turning toward the woman, he said to Simon, do you see this woman? Kaya pinapaano niya Tingnan mo ito, babae, sabi niya. I entered your house, sabi niya, ang Panginoon, sabi niya kay Simon, I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet. Hindi siya huminto sa paghalik sa feet ng ating Panginoong Hesus, You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore, I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much, but he who is forgiven little, loves little. Naniniwala ba kayo doon? Totoo naman Kung tingin mo parang hindi mo naman kailangan ng humingi ng tawad dahil sa tingin mo konti lang naman yung nagawa kong kasalanan. Parang kumbaga hindi mo masyadong ma-appreciate yung grace na binigay sa iyo ng Panginoon, na pinatawad ka. Hindi ganoon. Hindi nakukuha sa laki o liit ng kasalanan natin, kundi yung pag-discern natin sa ating kasalanan. Ito ang meaning ng mga kapatid, meaning ng Luke 7:40-47. 2 types of debtors.
two types of people. The parable isn't about money. It's about sin and forgiveness. Both debtors are unable to repay, symbolizing that all people need grace, whether their sins seem big or small. Ibig sabihin, meron namang tao na talagang sobrang grabe yung mga ginawa niya. Alam naman natin yon. At meron din, sabihin natin sa pananaw ng tao, konti lang naman yung nagawa niyang kasalanan. Pero ang diyan is nakagawa pa rin ng kasalanan. Sin is sin. Walang dito. Ang Panginoon, hindi naman niya pinipili yung ikaw yung konti lang ang kasalanan, ikaw na lang yung pipiliin ko. Hindi ganoon eh. Hindi ganoon ang usapan dito. Kundi ang usapan dito, humingi ka ba ng tawad sa Panginoon? Yun ang dito eh, ang usapan dito. Humihingi ba tayo ng tawad sa Panginoon? Sa number 2, Simon versus the woman. Simon sees himself as righteous and respectable. Kasi si Simon, Pariseo siya eh. Tingin niya sa sarili niya, respectable man siya, tsaka righteous siya. He offers minimal hospitality and no affection. Biruin niyo, in-invite pa niya ang ating Panginoon, pero wala man lang siyang in-offer na walang kumbaga pinapasok lang niya, kumain sila. Pero iba yung ginawa ng babaeng ito na sinner. Mamaya i-discuss pa natin, makikita pa natin lalo Sa number 2, the woman is aware of her deep sin and responds with extravagant love and gratitude for the forgiveness she is receiving. Jesus flips the moral expectation. It's not the religious leader, but the sinful woman who is truly close to God. Pero niya mga kapatid, sino daw yung close to God dito sa senaryong ito? Yung sinner, Kasi nga, nagsisisi siya sa ginawa niya. Kumbaga, kung ang babae na yon ay pinatawad siya, di wala na siyang kasalanan, di ba? Samantalang yung Pariseo, sabihin na natin, sige, konti lang yung kasalanan niya. May kasalanan siya. Yun ang tanong dun eh. Gaano man kaliit yung kasalanan mo, kailangan mong humingi ng tawad. Yun kasi yung dun eh. Biruin nyo itong Pariseo mismo. Sabihin na natin, kasi wala naman ng sa atin, Pariseo, sabihin na natin, pastor ka pa. Pero, pwede kasi nating maranasan yun eh. Akala natin, kung pastor na tayo, hindi na natin kailangan ito. Pero, sa nangyaring ito, Pariseo mismo, sabi niya dito, ang close to God is yung yung babae na makasalanan. Kasi nga, humingi siya ng tawad. Ganun na lang yung niya, yung paglapit niya sa Panginoon. Lumuha siya, umiyak siya. Ganun na lang yung niya. Karanasan ko rin ito nung time na sabi ko paulit-ulit kong nagagawa ito. Pinag-pray ko talaga yun na na sana mawala na yun. At talagang lumuha ako ng todo talaga. First time kong maranasan yun na lumuha talaga ako. Tapos after noon, mula noon hanggang ngayon, praise God, at hindi ko na nauulit yung ganong At alam ko na ang Panginoon ang gumagawa noon, dahil kung sa sarili ko lang hindi ko magagawa yon. Yun ang tugon ng ang Panginoon sa aking buhay. Kaya praise God naman. Sa number 3 mga kapatid, whoever has been forgiven little, loves little. This is not saying some people need less forgiveness. Rather, it's about perception. Perception eh. Kailangan maano mo yun. Makilala mo yun. Simon doesn't see himself as needing much forgiveness. So his love for Jesus is small.
So, ganun eh. Hindi niya masyadong nakikita yung hindi ko kailangan ng forgiveness. Kaya hindi siya, hindi siya masyadong lumalapit sa Panginoon na bilang humingi ng tawad. Iba yung tingin niya. Biruin nyo, hinawakan lang niya yung sinner na babae, nag-iba na yung tingin niya. Ay, hindi siguro propeta ito. Kasi bakit siya pumapayag na nagpapa-touch sa babaeng ito? Ganun niya kaagad na naisip ang Panginoon eh. Kaya mataas man ang posisyon mo, magkakamali ka sa kung iba ang perspective mo sa buhay. Kung ang tingin mo sa sarili mo, mataas ka or parang konti lang naman kasalanan ko, hindi ko na kailangan na lumapit sa Panginoon. Pagka ganun ang mo, nako, mag-isip-isip tayo mga kapatid. Simon doesn't see himself as needing much forgiveness, so his love for Jesus is small. The woman knows her deep need and her response is full-hearted love. Diba? Ito yung contrast between two people. Si Simon, the Pharisee, and the sinful woman. Si Simon, no water for feet. Samantalang yung sinful woman, wet feet with tears and wipe her hair with hair. Ang laki ng difference mga kapatid. No kiss. Samantalang yung babae, kiss feet constantly. Tuloy-tuloy siya na hinahalikan yung feet ng ating Panginoon. Yung si Simon, no oil for anointing. Hindi walang anointing kay hindi man lang siya nagpahid ng ointment. Samantalang sa woman, anointed with perfume. Perfume na ito? Mamahalin ito mga kapatid. Binigay niya yung the best niya. The best niya. Tapos, yung pinakamahalaga pa sa babae, yung buhok. Kasi, di ba ang sabi sa buhok daw ang ng babae. Ang kapurihan. Yung buhok pa niya mismo, yung pinantutuyo niya, pinampupunas niya. Ganun siya, ka-humility. Pinakita niya yung humility niya and love sa ating Panginoong Jesus. Meaning and life application. Ito mga kapatid, sa number 3 tayo, Forgiveness produces deep love. God looks at the heart, not reputation. Katulad ni Simon, the Pharisee. Hindi po reputasyon ang labanan po dito mga kapatid. Kundi sa puso. Ano ba yung laman ng ating puso? Religious pride blinds us to our own need. Totoo naman ito eh. Pagka relihiyoso tayo, lalo pagka mataas ang posisyon natin, parang nagiging hindi na natin makita yung nagiging bulag tayo sa mga bagay-bagay na hindi ko na kailangan ito, hindi ko na kailangan ito. Parang tingin natin sa sarili natin, yung bang tawag nga, holier than thou. Wag tayong ganun mga kapatid. Humility opens the door to grace. So, yun ang door. Opens the door to grace. Kailangan magpakababa tayo mga kapatid. Sabi nga ni William Barclay, it is not the amount of sin which is forgiven that produces love. It is the consciousness of forgiveness. The volume or severity of a person's sin isn't what determines how much they love God. It's not how much you have sinned that produces love. It's how deeply you realize you have sinned, forgiven. You have been forgiven. The more we understand the cost of Christ's forgiveness and the depth of His mercy, the more we are moved
to love, worship, and obey Him. Sabi nga sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Forgiveness is not earned, it is received. You cannot pay God back with good deeds. I will give you an example, mga kapatid. Example, umutang ako sa iyo. Sino ka man, imaginein mo, umutang ako sa iyo ng $1 billion. Sige, sabihin natin $1 billion. And then, hindi ko na ito mabayaran dahil sa sobrang laki. Hindi ko nabayaran. Ngayon, gagawin ko, kakausapin kita, sasabihin ko sa iyo, pwede bang for the whole 5 years, kahit 5 years, ipagdadrive kita, tapos ako na maghugas lahat ng plato mo, yung pinagkainan, ako na rin magluluto. Good works ba yun, mga kapatid? Good works, di ba? Pero ang tanong, payag ka ba na yung isang billion mo pambayad na yun? Kumbaga, mababayaran na yun dahil sa ginawa ko na pagdadrive kita, ipagluluto kita, ako na rin maghuhugas ng plato mo. Payag ka? Payag ka kaya? 1 billion yon. Pero how much more kaya yung pagkakasala natin sa Panginoon? 1 billion napakaliit nun kumpara sa kasalanan natin. Mula nung tayo'y nagkaroon ng discernment sa mga kasalanan na ginagawa natin, yun ang natin, yun ang utang natin sa Panginoon. Kadami nun, mga kapatid. Hindi lang 1 billion yun kung compare mo sa example ko na ito. Tingin ko naman yung 1 billion, hindi ka papayag na in 5 years, sabihin natin 5 years, kalimutan mo na yung 1 billion. At nagawa ko naman na. Although good deeds yun, good works yun, wala namang masama doon, di ba? Ikagaganda mo nga yun sa buhay Pero okay ba yun, pambayad ko yun sa 1 billion? Hindi. Ganon din sa ating Panginoon. Hindi natin kayang bayaran yun sa ating paggawa. Kaya hindi nababayaran ng kasalanan sa ating paggawa. Kaya nga sabi nga dito, not a result of works so that no one may boast. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yun Ano pang sabi? Sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. This is the power of forgiveness found only in Christ. In fact, it will make you a new creature. The last one is the declaration of peace and new identity. In Luke 48:50, and he said to her, your sins are forgiven. Then those who were at table with him began to say among themselves, who is this who even forgives sins? And he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Gusto kong focus tayo dito. Your sins are forgiven. Your faith has saved you. Go in peace. These are the most liberating words a soul can hear. She left not as the sinful woman, but as a forgiven daughter of God. Forgiveness isn't just about canceling debt. It's about restoring dignity, peace, and purpose.
Jesus has the authority to forgive sins, as is stated here in Mark 2:10. But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. In Hebrews 9:22, indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Only through his shed blood on the cross can we be washed clean. In Romans 5:1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Forgiveness is not a feeling, it's a legal declaration in heaven. Accept Jesus, and you walk away justified like the woman who received forgiveness. This is the life application that we learned so far. Face your sin, stop running, acknowledge your need for God's forgiveness. He already knows, and He still loves you. Although may sins tayong nagawa, ay alam na rin ng Panginoon naman yon. Pero ang the good news is, He still loves us. May inaantay kasi, may inaantay ang Panginoon sa atin. Run to Jesus, not religion. Sabi ko nga kanina, wag sa religion tayo tumingin, mga kapatid. Sa Panginoon tayo tumingin. Yun dapat yung object ng faith natin, ang ating Panginoong Hesus. It wasn't the Pharisee, yung religious man, yung Pharisee, who was forgiven. It was the broken woman who came to Jesus. Pagkatandaan natin yan, mga kapatid. Kahit yung sinner, siya yung pinatawad ng ating Panginoon dahil siya yung lumapit at humingi ng tawad, di ba? Receive the gift. Anong gift ito? Forgiveness is not about what you do. It's about what Jesus already did on the cross. Hindi yung gagawa ka ng para patawarin ka ng Panginoon. Hindi. Kilalanin mo kung ano yung nagawa na ito eh. Kilalanin mo na lang. Number 4, live a life of grateful love. Once forgiven, we are called to love, worship, serve, and tell others. Friends, you stand right now where that woman stood. You may have seen in your past, but Jesus is in your room or wherever you are at right now, ready to forgive you. When we experience forgiveness, it changes us. It changes our heart, our attitudes, and our actions. This woman was not only forgiven, but also transformed. Her response, her love, her humility, her worship was a result of the forgiveness she had received. When we truly understand the forgiveness of God, we cannot remain the same. We are called to respond with love, gratitude, and obedience. The forgiveness of God should lead us to worship, just as it led this woman to pour out her heart at Jesus' feet. In 1 John 1:9, it says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Would you receive Him now? Not a religion, not rules, but a relationship with the Savior who loved you enough to die in your place. Yesterday,
Yesterday is gone. Tomorrow may not come. So today is the day we repent and to do what God is calling you to do. Let us pray. Lord Jesus, I come to you today just as I am, with all my sin, guilt, brokenness, and shame. I confess that I have fallen short of your glory. I have tried to live life on my own terms, and I acknowledge that I am in desperate need of your mercy and grace. But Lord, I believe with all my heart that you are the Son of God. You came to this world in love, lived a perfect life, and died on the cross in my place. You bore my sin, my punishment, and my shame. And on the third day, you rose again in victory over sin and death. Today, I humbly ask you to forgive me, wash me, clean by your precious blood. Remove every stain of guilt and every chain of bondage. I lay down my past at your feet and ask you to give me a new heart, a new mind, and a new life. I receive your forgiveness. I receive your love. I receive your gift of eternal life. I declare that from this moment forward, you are my Savior, my Redeemer, and my Lord. I surrender every part of my life to you, O Lord. My thoughts, my desires, my future, and my heart. Fill me with your Holy Spirit. Lead me in your truth. Teach me to walk in your ways. Strengthen me to follow you every day, and give me the courage to live for you with boldness, faith, and love. Thank you, Jesus, for saving me. Thank you for never giving up on me. Thank you that your grace is greater than my past. I now belong to you, and nothing can separate me from your love. In your mighty and beautiful name, Jesus, I pray. Amen. 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 Meron Amen. inspiration namin. Beloved, forgiveness is not just about erasing your past. It's about launching you into a new future. Rise up. You are forgiven. You are free. You are His. Amen. My last verse is Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Brothers and sisters, wherever you are, go forth and live in the freedom that Christ has purchased you. Amen. Hallelujah. Boldly Amen. in His grace, not as slaves of sin or fear. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Children of the living God, let His forgiveness empower you. His Spirit lead you, and His love surround you. Hallelujah. You are no longer bound by your past. Jesus Amen. has set you free. So live with joy. Walk in the truth and shine His light wherever you go. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you, and His peace rest upon you, now and forever. God bless you all. Amen. Maraming salamat po. Napakaganda ng mensahe natin pong narinig. Amen. Po ay tukoy, kapakumbabaan at pagpapatawad
ng Diyos sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Ito ay tumutukoy din sa restoration. Ganun pa man, Amen. ay nais ko pong magbigay sa atin ng isang verse din. Babasahin din natin isang paanyaya para po sa ating patuloy na pakikipagkasangkot, pakikialam sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Nais ko pong basahin ang 2 Corinthians chapter 7, chapter 9, verses 7, 8, 9, and 10. Ano po? Kung mayroon po kayong Bible, ay pwede rin po akong samahan upang basahin ito. 2 Corinthians chapter 9, verses 7, 8, 9, and 10. Ang sabi po, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, the righteousness endures forever. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. So napakaganda po, mga kapatid, mga kaibigan, na patuloy po tayong makisangkot sa ating Panginoong Diyos, at siya po ay patuloy na nagbibigay ng patuloy na pagpapala sa may mga mabuting kalooban. So we invite everyone to be part of God's work through your generous offering. Ipa-plus po sa screen yung ating GCash number. Doon po ito babagsak, doon po natin ipapadala sa treasurer po ng FAP. Okay? Every gift, tandaan po natin nandiyan po sa screen yung GCash number na ating pong padadalhan ng ating love offering. Tandaan po natin, every gift you sow is a seed of faith that helps spread His love and meet the needs of others. Ang bawat regalong itinanim mo sa isang binhi ng pananampalataya ay tumutulong sa pagpapalaganap ng kanyang pagmamahal at pagtugon sa pangangailangan ng iba. Let us give not out of obligation, but with joy and gratitude for all that He has done. So let us give love for the glory of God. Ulitin ko po, ito po natin ang GCash number na atin pong padadalhan. Ito po ay nasa account ni Engineer Ellery Simbrano, treasurer po ng PAP. GCash number ay 0943-042-8566. Ulitin ko po, 0943-042-6566. Tama po? Ito po yung number natin pong padadala. Ulit ko po, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay magbibigay na mayroong pagmamahal without any reservation po, without any asking na kapalit. Ika nga, for the glory of God. Alam natin na ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin, maggaganti sa atin. Ano man yung mabuting kalooban na ibinibigay natin, ang sabi po ay tumutulong ito sa pagpapalaganap ng iyong pagmamahal at pagtugon sa pangangailangan ng iba. Mayroon pong pangangailangan ang gawain ng Diyos, kailangan po nating pinansyal para po patuloy na mapalaganap yung ating pagmamahal sa ating kapwa upang mabahagian din ng biyaya, ng gospel, ng salvation. Amen. At
kung ano ang gagawin Amen. natin upang tayo ay magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos at tayo ay makapunta sa langit na bayan na tayo po ay magkasama-sama. So sa inyo pong maibibigay na halaga, hindi po ito kailangan kung maliit o malaki. Ang mahalaga po ay mahalaga ang ating pong binibigay sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagtugon, mga kaibigan at mga kapatid. Sa panawagang ito, atari nawa na tayo po ay mag-aksyon po at tulungan tayo na galawin ng Diyos ang ating mga puso upang Hallelujah. panawagan ito. Salamat po ng marami. God bless everyone. Ipo'y dadako na sa ating open forum, question and answer, additional comments sa napakinggan natin napakagandang mensahe ni engineer, ating treasurer. So sige, kung meron kayong gustong itanong or idagdag na points, Pastor Sandy. Yes, mayroon lang po akong gustong insight and realization about humiliation and sin being Yes. Reflection. Ano po? Ang sabi po, humiliation has a way of breaking down our pride and exposing our deepest need. Ito po sinasabi, for God's mercy and forgiveness. Kanina po ay talagang hinimay-himay ni Engineer Ellery ang mga bagay nito. But remember, for God's mercy and forgiveness in our lowest, most shameful moments. Itong pinakaano dyan challenging yung ating pride ay maibaba natin. Ano po? We often realize that nothing we do can earn forgiveness, yet God really offers it through His love. Kaya nga po, lahat po, dadaan po sa pag-ibig at pagpapatawad. True humility opens the door to repentance. And remember, true repentance, repentance without change daw po is in vain. Kaya dapat daw po kapag tayo ay nagsisi, dapat po ay mayroong pagbabago na makikita sa atin. Ano po? And repentance brings restoration. Napakaganda. Ang realization ko dito ngayon, ano po, sa isang magandang sermon na ibinigay po sa atin, even when sin brings disgrace or public shame, kagaya po ng naranasan ni David, public shame, naranasan na ng iba pa nating mga patriarka, no? Na public shame, naranasan nila, disgrace ito. God's grace is greater. Yung kahiyan na inabot ng Diyos sa ginawa nating mga kasalanan, ano po, mas greater pa po yung kanyang grace. He doesn't condemn. Ano po, He doesn't condemn the truly repentant. He doesn't condemn the truly repentant. He forgives, restores, and uses our brokenness for His glory. Once humiliated as can become powerful testimony of God's healing and redemptive love. Napakaganda mga kapatid. Naalala ko lang, 1 John 1:9. Ang sabi po, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from unrighteousness. God bless everyone. Napakaganda. The best. God's forgiveness is not just a release from guilt. It's restoration, identity of purpose, and peace. Thank you very much. Hallelujah. Brother Romy, meron kang gustong idagdag sa magandang point? Unang-una, nais kong salamatan si Engineer Ellery. Parang natas talaga ako sa business niya. Very sincere. Very sincere. At saka parang emotional din siya. So, ganyan din ako noon na mag-preach hanggang ngayon. Parang pinipigil ko talaga ang sarili ko. Pero yung ginawa niya ngayon, nakikita ko ang pinaka-sincero na ginawa niya. Praise God. Hindi lang pangbalat kayo na preaching, kundi sa totoong buhay niya, siguro na-touch siya at saka yung message niya na-touch din ako kasi sinasabi doon na kapag
kuha tayo sa Panginoon, magpakumbaba tayo. Yun ang isang karakter ng isang babae. Kahit hindi man pinangalanan siguro sa kanina, hindi man siya pinangalanan kung sino siya, pero magpakumbaba siya. Tapos, yun ang karakter na gusto ng Panginoon. Amen. Tapos, talagang Holy Spirit na ang nagtouch sa kanya. Na nagpakumbaba siya. Tapos yung ginawa niya, hindi niya alam kung patawarin ba siya o hindi. Basta yung ginawa niya, sabi ng Panginoon, o babae, tumindig ka at napatawad ka na. Sabi, kita ko yan sa isang video. Sabi na boy, ha? Ano? Ganun, parang natulala siya ba? Ano? Napatawad na ako? Ganun ba ang kanya reaction? Napakasaya niya nang sinabi. Pero yung ginawa niya, na-surprise nga siya na pinatawad na siya ng Panginoon sa malaking kasalanan niya. Yung isa namang view, si Simon, parang napakataas ng pagtingin niya sa sarili niya. Sabi niya sa isip niya, kung alam ng sana ng isang propeta na ito, o propeta ba ito, si Jesus? Kung alam niya lang sana kung ano ang uring babaeng ito, hindi niya sana ito pinahintulutan na galawin ang paa niya o hugasan ang paa niya. Kung alam niya lang niya sana na isa itong makasalanan na babae, sabi niya. Pero sa isip lang niya ni Simon na hindi niya sinabi, pero nabasa ni Jesus Christ. Kaya nga dumating yung comparison na kung mayroong nagpagkautang sa iyo na malaki, yung isa naman may utang na maliit. Sino ang pinakamalaki na pinapatawad? So, ganun ang nangyari na sometimes, tama yung sabi ni Engineer kanina, kung i-compare natin yung sarili natin sa ibang tao na sometimes we become a holier than thou. No, mas tayo. Pero pag i-compare naman natin ang righteousness natin kay Jesus Christ, natin makikita kung paano parang trapo lang tayo sa Panginoon. Amen. Mapasahan lang tayo. Patawan tayo. Kaya sa dalawang sitwasyon nila, sa dalawang illustration kanina, so pipiliin talaga natin yung babae na makasalanan, na pinatawad at na-surprise pa siya na pinatawad na pala siya sa ginawa niya. So it is the grace of God nga kinaawaan lang tayo. So sana magpatuloy pa ito ating ministry na Amen. Parang naalala ko tuloy nung ako ay nag-preach din na minsan hindi ko matapos yung preaching ko dahil very emotional ako. Kahit noon na mag-aawit ako, parang ma-apply ko sa sarili ko ba yung message ng song. Kaya isang stanza lang at saka chorus, hindi ko na matapos. Kaya gano'n lang siguro na binigay sa atin ng Panginoon na minsan emotional tayo, pero that is the ipinakita na natin na sincere ang bawat isa sa atin na magiging instrumento tayo ng kanyang banal na Hallelujah. Hindi na natapos. Hindi na natapos, no? Kasi may message na eh. Tumama na eh. Tumama na eh. Sa preaching ni Engineer kanina, no? Parang nagpako siya ng isa, ng martilyo na tinapos siya talaga very expressively na natapos. Amen. Na may mga mensahe talaga na minsan na natin ito marinig. Ako naman, ang nakita ko napulot ko sa ating message ngayon, habang binabasa ni Engineer Ellery yung babae, yung verse, nakita ko yung sarili natin, no? Itong babaeng to, hindi sinasabi kung sino. Sabi ng iba, si Mary Magdalene daw. Yun ang karaniwang paniwala, siya'y patutot, di ba? Kasi sinabi lang doon sa verse, sinner siya. So malamang, sa paningin kasi ng mga Hudyo, ang pinakamababa at pinakamatinding kasalanan ng isang babae, either yung adulterer or a prostitute. Kung totoo man na si Mary Magdalene siya, na marumi dahil nagpo-prostitute siya,
nakikita sa sarili natin, siguro si Mary Magdalene, nahiya siya lumapit sa Panginoon. Pero yung kasama niya yung mga religious leader na tinitingala nun at ang tingin sa mga katulad niya ay basura. Andun yung kinikilalang Lord Jesus. Pero yung babaeng yon, makita natin sincerity niya na gusto niya magbago at magbalik loob. Kasi hindi siya na-apekto ng hiya, hindi siya nahiya. Kailangan niya kasing gawin. So tayo, parang ganun din gawin natin. Pagka tayo may kasalanan, dapat may sense of urgency din tayo na ilapit agad sa Panginoon. Yes. Gusto natin na gumaling kagad sa matindi. Ayaw na natin palalain na madagdagan pa. Kasi the more na dadagdagan niya, mas lalo kang the more mahihiyan lumapit sa Panginoon. Siguro kung si Mary Magdalene man yun, ang laki na nakasalanan niya. Kaya sa kabila ng kanyang mababang profesyon, hindi namang malaki kinikita ng prostitute, na-afford niyang bumili ng alabaster jar na pabango. Na mayayaman lang ang nakaka-afford nun. How come isang prostitute na hindi naman malaki ang kita, na-afford nun? So siguro, habang si Mary Magdalene ay nagtatrabaho, nag-iipon din siya sa mga kinikita niya throughout the years para mabili nitong jar na to. Hindi natin alam kung bakit siya bumili. Para lang doon pa purpose alabaster jar o ginagamit niya sa pagpapabango bilang prostitute. Pwede, di ba? Pero sa itong point natin dahil siya gusto niya na pansinin siya ng Panginoon, gusto niya na ma-assure siya na patawarin siya ng Panginoon. Yung pinakamahal na ari-arian niya, ang ginamit niya at sinubok siguro niya, hindi sure, tatanggapin siya. Na yun ang i-offer niya sa Panginoon, babasagin niya yung jar. Di ba mayroong kanta na alabaster jar? Yung kanta na song. Kung baka ang point dito, kung totoo siya, alam yung mga kapatid, ang tanong na isip ko kanina, kailangan ba talaga ni Marian abasagin yung pinakamahal na nagastos niya na ari-aran niya para patawarin ng Panginoon? O yung sincerity lang niya kaya ay enough na patatawarin siya ng Panginoon? Akong paniwala ko, ikaw, Pastor Sally, ano masasabi mo? Kailangan pa ba niyang gawin yun? Ano kasi yung i-example ko na lang yan, i-example natin si Engineer Ellery. Kailangan niya pa bang umiyak? Bihira sa lalaki yung mapaiyak Totoo. Ibig ko sabihin, yun ay dala ng kanyang sincerity. Yes. Nagkaroon ng impact. Kaya si Mary, yung kanyang pagnanais na talagang mapatawad, hindi namang na-realize niya kung gaano kalaki yung kahiyan niya sa Diyos. Di ba? At yun na ang chance niya Yun ang time na tinamaan siya Di ba? So nagawa niya kahit yung mahal na bagay sa kanya, mahal na halaga, ay kaya niyang basagin Binasag niya. Result yun nung iyong pagka-convince, yung pagkaramdam, pagkatama, tinamaan ka na yun ay panawagan sa iyo na ikaw ay lumapit at yung mga kasalanan mo na nakakaiyang kasalanan ay patatawarin ka. So, di ba na-appreciate ng Panginoong Kristo yun? The same thing, yung ginawa ni Engineer Ellery, na-appreciate ni Brother Romy. Di ba? Nakita natin So, ganun minsan on the opposite side nga, di ba? Pag nagagalit ka, may mababasag Di ba? On the reverse side. Pero on the other side naman na meron din. Na naramdaman mo yung kaluwagan ng kalooban mo. Nakakalimutan mo yung napakamahal mong bagay dahil nakalimutan mo. Nakasiyahan. Yun ang point doon. Diba? Mas mahalagang Panginoon kaysa sa ari-arian mo. Yes, yun Kaya lang dito tayo sa yung tinamaan tayo ng pag-ibig, tinamaan tayo ng pagpapatawad, wag yung tinamaan tayo ng galit. Kasi pag nagalit tayo, hiwalay kung hiwalay, di ba? Di color yung puti, di ba? Ibig ko sabihin, on the other side, effect yun ng iyong pakiramdam. Ng paano ka na convert, paano ka na patawad, paano kaluwagan ng lahat. Alam niyo ba yung pakiramdam nung
ang bigat-bigat ng dala-dala mo, pagkatapos biglang gumaan lahat, Oo. free ka na, malaya ka na, Oo. walang hindi mahal na hindi mo isa-sacrifice. Talaga isa-sacrifice. Yun lang ang nakita ko, Pastor Ron, doon sa tanong mo. Kala ko wala nang tanong kasi salvation to yung di ba? Lahat realization na lang at saka kung anong napupulot natin. Pero that's good thing. Kasi one of our program, question and answer. Maganda yung meron tanong. Kasi ang nakikita ko naman talaga, hindi na kailangan ni Maria na gawin yon. Siguro hindi pa ganun ka-mature ang pananaw niya kay Jesus. Parang naglalagay pa siya ng lagay pa. Parang may offering pa siya para mapansin. Pero hindi na kailangan ni Jesus yun eh. At hinayaan lang ni Jesus na dalhin niya yun at basagin yun kasi nasa harap siya ng mga Pariseo. Na ang mga Pariseo siguro pinagalitan niya yung babae. Di ba? Sinner lumalapit tapos merong isang tagpo na ang mahal-mahal niyan, sayang naman niya, sabi ni Judas, di ba? Ang mahal-mahal na pinambasag mo, marami pang pwedeng makinabang na mahihirap dyan. Mga commentor, yung mga spectator ba daw? Spectator, mga nanginayang. Doon makita yung espiritu kasi hindi nila maintindihan yung naramdaman ni Mary Magdalene. Dahil kahit naman sino man nanampalataya ka, mawawala ng worth sa iyo yung mga bagay na mahalaga sa iyo nung bago ka makilala sa Panginoon eh. Kayamanan mo, hindi na yung priority mo. Hindi na priority ni Mary yung kanyang mahal na alabaster oil na yun. Kasi, yun nga, sabi nga, action speaks louder than words. Tama. Although si Jesus, hindi ni-require ni Jesus yun Hindi ni Jesus yun. At kahit wala nun, patatawarin siya ni Jesus. Kaya lang dahil sa tagpo na maraming mga matataas na pride, mga religious leader na feeling nila ay righteous sila, hinayaan ni Jesus na mangyari yun, magbasag siya ng mamahaling pabango para makita na rin ng mga Jewish leaders na yun kung gaano considerate yung babae. Kasi si Jesus enough na nabasa niya yung heart ng babae. Pero para sa mga religious leader na malamang nangihinayang, ba't pinasag yun? Doon makikita na mas mahalaga ang Panginoon. Mayroong mensahe. Mas mahalaga ang Panginoon sa buhay natin kesa yung tingin natin ay pinakamahalagang bagay na kailangan natin na material sa buhay natin. Amen. Yan nakita ko message yan. Amen. Galing. Yan. So, yan lang. Ang dami natin napulot, di ba? Gina Ellery. Oo nga, Doc. Ganda. Amen. So, salamat sa ating... Ang purpose ko lang dyan, Doc, para ma-spread yung gospel talaga. Amen. Yun naman talaga. Oo. Yun naman talaga. Wala nang iba. At sana yung mga viewers natin maintindihan din. Hindi lang tayo nakakuha ng mensahe nun, kundi makita rin nila yung kahalagahan ng Jesus Christ. Kesa yung mga pakinabang nyo, kaya hindi kayo maka-alis sa religion nyo, kasi mayroon kayong pakinabang. Nako, iwanan. Basagin nyo na yan. Huwag kayong magpapadala dyan kasi mayroon kayong posisyon, mataas sweldo nyo dyan, at hindi nyo maiwanan, may provide sa family nyo. Remember, yung babae na si Magdalena, na walang saysay, yung bagay na tingin niya yung pinakamahal dahil mas nakita niya ang kahalagahan na magkaroon siya ng Panginoong Hesus sa buhay niya. Amen. Yun ang mensahe natin iiwan. Namin na makapangyarihan sa lahat. Labis ang aming papasalamat sa iyo. Amen. Hallelujah. Sa araw na ito ay napakinggan naman namin ang mga ginintuang salita galing sa iyong Hallelujah. O Lord, sana ang mga salita at mga mensahe na iyon ay papatak sa aming puso. Hallelujah. I-apply namin sa aming buhay. Na ang pinakamahalaga, O Lord, ay magpakumbaba kami bilang iyong anak. At tatanggapin namin ang iyong dugo na binuhos doon sa cross. Para kami ay magiging anak mo, O Lord. Ang mga kapatawaran na kinakailangan namin sa aming buhay. May kailangan namin ngayon, O Lord. At ibigay mo sa amin, O Lord, ang kapayapaan sa aming mga isipan. Sana ay magkaroon kami ng kapahingahan
ng aming Amen. mga kaluluwa doon sa iyong mga kamay. Amen. Natatanggapin mo kami, O Lord, at kukunin mo ang mga pamatok na mga mabibigat na pamatok sa amin para kami ay makapagpahinga doon sa iyong kapahingahan. At bigay mo sa amin, O Lord, ang tunay na kapayapaan sa buhay. Hallelujah. Amen. Hinihingi at hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Happy Lord's Day, everyone. Sana po God bless everyone. God bless. Ganon din sa mga nanonood. God bless. pinagpala po kayo at salamat po sa Panginoon sa ating araw nito at muli tayong pinagpala at sana po sa susunod na Wednesday makita Wednesday o Sunday kita ulit tayo. Okay, so tayo po nag-close ngayon sa ating pong recording at God bless you all. God bless.